Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post Batas PH. Title: Ombudsman Remulla on dismissal of Sans Polvoron case. Ganon talaga ang buhay. Ayan. So, nagsalita siya tungkol sa, 'di ba, 2022 kaupo pa lang niya as DOJ Secretary. Ang anak niya nahulian ng special Mary Jane, sobre 1 kilo, mamaya na-dismiss. Ganyan daw talaga ang buhay. Ombudsman Jesus Crispin Remulla maintained that he did not exert any influence over the acquittal of his son Juanito Jose Remulla III in a Polvoron possession case despite serving as Justice Secretary at the time, emphasizing that the case followed due process. In October 2022, Remulla III was arrested by operatives of the Philippine Drug Enforcement Agency and members of the Ninoy Aquino International Airport Interagency Drug Interdiction Task Force in Las Piñas City. Authorities allege that he was in possession of a parcel containing approximately 1 kilogram of high grade Mary Jane, commonly known as crush, with an estimated value of 1.3 million pesos. After less than 3 months, Remulla III was acquitted. Bilis 3 months lang. Which according to the Las Piñas Regional Trial Court was due to lapses in the legal procedure under the Comprehensive Dangerous Drug Acts of 2002. Okay? Ito, may karagdagang statement ang ating ombudsman ngayon. I never even talk to any judge. I just gave him, yung anak niya, a lawyer. That's all I did. And they filed a proper motion. Ganon talaga ang buhay. Pag marunong kang abogado, pag porsigido ka, may resulta naman talaga. Okay? Tignan natin ang people who reacted, kung kanya-kanyang pananaw sa buhay. So yan ang payag ng dating DOJ Secretary. Wala tayong magawa. Yun ang tingin niya. Taong bayan naman, bahala. Kung maniwala ba sa pahayag ng dating DOJ Secretary na ngayon ombudsman na. Tingnan natin, people who reacted. 8,100 people nag-react. 6,700 ang tumatawa. 1,000 ang galit. 292 lang ang nag-like or naniwala sa kanya. So anong ibig sabihin? Less than 1% ang naniniwala na hindi nakialam si Ombudsman Boying Remulla sa acquittal kaso ng kanyang anak. Okay. Comments. Basa tayo sa mga comments. Bername Bataw, if you know how to bend the law, ganun talaga. Yes, bending the law pala ito. Dennis Dagoy, correct ka dyan, Mr. Ombudsman, but why did the judge find that were there lapses in the legal procedure as required under the Comprehensive Drugs Act of 2002 when the requirements are basic and elementary? The law has been more than 20 years old already, and I suppose the government prosecutors are not that inexperienced to miss basic procedural requirements. Agree. Napakasimple naman lang. Ang dami ng ginagawang operation ang PIDEA, and to me, PIDEA is a highly credible organization during that time. Ngayon, medyo depende kasi sa sa leadership. Posibleng hindi nila alam yung mga legal procedure. O 2002 pa yung batas na yan. Ibig sabihin,
alam na ng mga operatives ano yung legal basic procedure. Alam ng mga prosecutors. Kaya, anyway, Corje Sotnak, when you have the right backer and connections, absuelto ka. Oh, yun ang tama. Kit, Ben Dilo Camo. In short, one can bend the law if you can pay a good lawyer. Yeah, puros bend the law dito eh. Winston Merontos. He just indirectly admitted that even if his son is guilty, the skilled lawyers give him free pass. Tama. Nadadala na lang sa abogado. Galing ng abogado. Anyway, nandyan na yan. Bahala ng taong bayan, history will be the judge kung naging patas ba ang DOJ Secretary doon sa kung nakialam ba o hindi. So, but it will always haunt. Babalik ang issue ito sa kanya. Lalo na ito, pagiging ombudsman niya. Wala daw siyang sasantuhin. Hindi daw siya hawak sa liig ng presidente kahit inappoint pa siya ng presidente. O, tignan natin. O, ano yung ipinagmayabang niya na ano? May makukulong na senador by December 15. Anong pitsa na ngayon? December 17 na. O, may nakulong na ba? Wala pa. So ano ngayon? Kapanipaniwala pa ba ang pahayag ng ombudsman natin? Sinupalpal siya ni Miss Karen Davila. Yung latest interview na, you said may makukulong December 15, nasaan na? Nasaan na yung makukulong? Relax lang kayo, sabi niya. Maghintay lang kayo, meron, darating yan. I will not make any announcement anymore. Basta may makukulong. Pwede. Siguro ang ikukulong nila sina Mrs. Diskaya, yung mga malilit na isda sa DPWH. Yun na, maligaya na sila. But taong bayan, maligaya ba tayo ng mga malilit na isda lang ang mapakulong? Yung mga mastermind, wala. Pabayaan na lang sila. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para naman itong tribong ito, kawawang kalagayan nila, makapagpatayo ng mas maayos na tahanan. Panoorin niyo ang video na ito. Ang natagaan na mo og yero. Sa inabang. So ni ang iyang balay. So gipang lutudan ra gani og bato. Iyang balay. Muna ni ang itsura sa iyang balay. Gatakilid na. Tagid na to nga kuan na gid kaayo, karaan na gid kaayo nga balay. Muna ni ang itsura sa balay sa taga Namugiro. Ang giluagon sa buslot sa ilang atop. So butangan unta og silipin apan ang silipin nagisi nagihapon. Mun kay lata na mga kaayo ang yero. Ang butangan o kuan og muna ni ang ilang itsura sa ilang balay. O karon niya pila na manggid ka tuig ang imong balay nga imong atop nga inana ng itsura? Mga 20 na gid nga katawig. 20 na ka tuig. So dugay na gid nga nagantos mo sa ulan. O dugay na gid. Lagi. So 20 na ka tuig. Ngano man niya sa kadugayon na nga 20 na ka tuig nagantos mo sa ulan, ngano man nga wala mo nakapuliya og yero? Tungod sa kawadon lagi. Tungod sa kalisod. Kalisod. So unsa imong trabaho di aya? Kan ra gid. Mga adlaw ra. Lawan ra. Kung walay adlawan, Wala gid. wala gyud. So lisod gud kayo ang kinabuhi la kuya. So pila na day imong anak? Duha. Duha. So tanan na nag-eskwela karon. So kuan gyud. So mag-atop na ka karon niya. Oh. Sige, salamat kayo ya.
salamat kayo sa nagtabang og sa Ginoo. Natabangan na gid mi og sin. Salamat. Salamat. Sila nang amo atop. Di na gid mi maulanan. Sige, salamat.